Welcome po dito sa ating extraction unit. Ako po si Arvin Tuyan, one of the staff of the National Apiculture Research Training and Development Institute o yung NARTD. Okay, so meaning sila ang pinakamagagaling na naghahani sa buong Pilipinas. Dahil lahat ng research dito nanggagaling at binabato nila sa ibang mga state universities and research institutions para doon paramihin. No, sir? Hindi naman po sa pinakamagaling, sir. Ano, sir? Pero isa sa mga marunong mag-beekeeping. Ayun naman po sir. para... Sige, sir. Baka po may magalit. Okay. But anyway, legit sila kasi ang naatasan ng gobyerno na mag-research about honeybee and honey. Ayan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Kailan po kayo nagkakanda ng training, sir? Yung buong process? Actually, meron po yung regular training po natin is quarterly. Quarterly? Yes po. At meron din po yung mga requested trainings. Like for example, may mga associations o government agencies na mag-request for training sa kanilang members or sa kanilang mga clients. So, yun po yung pinapasok natin ng mga other trainings. And one of our aim is to increase our collaboration, and that is one of the order from the office of our university president to increase our collaborations. So, makiki-coordinate po tayo, collaborate sa mga iba't ibang issues and other interested agencies or institutions. Opo, para magkaroon po ng mas malawakang body ng normally po sa isang training, ilang participants ang nabubuo? Before, yung regular trainings? Wala po kaming nililimit, sir. Basta dumating yung time? May interested na, pag nandun na yung schedule ng training natin, kinikater po natin. Abot pa po ng 40, 50, ganun po yung participants natin. Okay. Yung po, sa mga requesting parties, they have to pass a request letter addressed to our president. Okay. Or pwede rin po addressed to our director. Okay. And then, doon na magkaroon ng coordination, and then i-schedule na po ang training. Ayan. And then, meron naman po yung mga walk-in visitors po natin. Talagang purposely, yung mga iba, pag bumisita po sila, malaman nila na o-offer tayo ng mga trainings. So, magpapaschedule na sila. Yes po. Normally, sir, ilan days yung training? 3 mula days. Doon sa start, doon sa culture. 3 days po ang ating training. They are mostly sa theory. Theory, 3 days. Yes. Meron din pong meron din pong certain period lang ng hands-on, parang practicum, para at least ma-experience nila kung paghawak. Katulad din po yung ginawa natin kanina. Hawak, makano paghugot noon, tingnan nila yung queen, kung mahanap nila. And then, yun lang po ang doon sa basic beekeeping training po natin na 3 days. Basic pa lang po Yes yan. Po. And after basic beekeeping training, we are also offering advanced training sa hands-on na. Okay. So, ang ino-offer natin is 1 month, 2 months na hands-on. So, yun ay purely actual manipulation na po sa ating mga colonies. Matagal pa na. Talagang So, sasabak mag-stay na po sila dito, sir? Yes. Ng 1 month, 2 months? Yung mga malalayo po,
mag-stay po sila dito sa ating Center. center. Opo. Yung mga malalapit lang naman, pwede sila mag-commute. Everyday sila na ano. Paano yan, sir? May bayad? Gaano kamahal o kamura? Sa ating basic training, tumatanggap po tayo ng training fee na 5,000. Okay. It covers yung accommodation, meals and snacks, yung mga instructional materials po natin. Halos wala rin. Halos mapupunta rin sa kanya lahat yon. Yes po. Oo. Opo. So, doon naman sa hands-on training po natin, meron po tayong tinatanggap po na training fee. Minimal lang naman po, 2,000. For sa apiary maintenance na po. Kasi, actually, ang queen po is 1,500 ang isa. Yung pinakamababa na yun. Opo, sa iba, abot pa ng mas mahal. So, yun, kapag during manipulation kasi, hindi naman maiwasan na baka may maipit. So, at least may po, para sa maintenance po. Okay. Para po dun sa mga interesado na mag-training, ay kailangan nilang mag-request, address to the president. Yes po, ng ating university. Ng university. Okay. Or address to the executive director po ng to the director ng NARTD. Ayan. So yung details po ilalagay natin doon sa description ng video. Paano hanapin yung description ng video? Tignan nyo lang yung video screen ninyo. Sa ilalim nun, mayroon doon description. Buksan nyo lang po yun, pindutin nyo yun, makikita nyo lahat ng detalye. Ilalagay po natin lahat yun doon. Ayan. Sir, sino ang phone number na pwede na lang tawagan? Ikaw, sir. Pwede po, sir. Pwede po yung ating phone number at meron din pong contact number ang ating office, ang ating center. And we also have our Facebook page. Pwede rin po silang i-visit po nila tayo doon sa ating Facebook page. Sige, sir. Yung phone number po muna, sir. Ano po yung phone number niyo, sir? Okay. Yung mga interesado po na mag-undergo ng beekeeping training, pwede nyo po akong i-contact. Okay. Ako po si Mr. Arvin Situyan, Division Chief of the Extension Division ng NARTD and at the same time, Training Coordinator. Tawagan nyo lang po o i-message sa cellphone number 0956-045-2152. Okay. Lahat po ng interested, i-text nyo lang po muna si sir. Kasi lalo na yung mga OFW, baka naman tulog na tulog si sir, nagtumatawag kayo. Text muna, and then pag nag-reply si sir, then doon kayo mag-usap ng phone. Pwede rin po nyo kaming i-visit sa aming Facebook page, Dimson NARTD API Monitor. Ayan. Yan po ang pangalan ng ating FB page. And sa ating website, dimsonartd.edu.ph. Ayan. Sir, maraming salamat po. Meron pa ba tayong ipapakita or mag-wrap up na tayo? From dito po sa ating hand extraction, pupunta po tayo doon sa ating bottling area. Diyan po si Sir David. Si Sir David naman. Kung gusto nyo pong makita ang ating mga value-added products, pwede rin po natin silipin. Ayan, oo. Yung tasting. Pwede rin. Doon na, sa bottling. Hanabi Production Processing Room. Andito na tayo sa bottling and processing room at kasama natin si Sir David. Sir David, ano po yung buong pangalan ninyo ang designation? David De Castro po. David De Castro. At ang designation niyo, sir, ay? Ako po sa Division Chief ng Innovation, Technology Commercialization, Publication, and IIC Materials Development. Ang dami Dalawa po. Dalawang division po. Dalawang division. Ayan. So yung mga bagong division po yun, sir. Yung mga mababasa nyo ng mga pamphlets, ganyan, on bee culture, bee farming, sila, sir, ang gumagawa noon. Opo. So, sir, ang ipapakita natin dito ay yung bottling and processing. Bottling na po. Sa bottling area na po tayo. Paano po nag-umpisa yun, sir? David. So, nakita po natin, after nag-harvest tayo ng mga frames, ito na, nag-extract tayo. Ayan, nag-extract na tayo. Then, nag-screen na tayo. So, then mag-decant po tayo, minimum of 3 days. Okay. Then, sa bottling po, before bottling,
Ito, hugasan natin yung bote natin. Bote? O, sasabunin siya. Then, sterilize. Then, quality control po, tig-isa po yun. Quality control. Dapat wala pong basag sa yung bote. yung bote. Then, after that, packaging na. Ganun lang po. Tapos And sa marketing. marketing po, dito lang po. Dinadayo po yung product po namin. Di po Dito namin na. nilalabas. Hindi na lumalabas. Opo, dinadayo lang po dito. Okay, sir. Tanong ko lang doon sa bottling, sir. Halimbawa, bumili ako ng mga bote na galing sa mga bago. Opo. Galing, like yung mga may binibenta si San Miguel. Opo, mga doon po bote. kami kumuha sa San Miguel. Sa San Miguel din. Opo. Kailangan pa rin hugasan yun, sir? Kailangan po, hinuhugasan namin. Tapos okay. pati po yung mga cups, pinupunasan pa rin po namin ng mga tissue yan. Oh, I see. Okay. So dito na tayo. So Okay, good. bakit po kailangan natin mag-decant ng mga 3 days? So nakita nyo po yung sample natin kanina doon after po na ma-screen, malinis na malinis tignan. Pero after 3 days po, ganito po mangyayari. Bakit kailangan po natin siyang ma-decant? Ito po yung isang sample natin. So, makikita nyo, may mga brown po doon. May kulay brown doon. No? So, pwedeng pollen yan. Alam na yung pollen. Mas matindi pa. Ngayon, kapag magbobote po kami, yung mga residue na iipunin natin, ganito po kagrabe yan pag maipon. So, makikita nyo, yan talaga. Ganyan po itsura. Yan. So, magkakaproblema tayo pag naibote mo na at lalabas po yan. So, minimum po yung 3 days. Kasi po, pag naibote na po siya, Bango, ha? mag-a-appear po yan dito. So, pag hindi po siya na-decant, yung mga brown na yan, nandito na yan. Sa ibabaw. Opo, sa ibabaw. Hindi po pwede na i-re-rebottle po natin siya. Kasi po, ito is 24 bottles. Pag i-re-repack po natin ito, 22 bottles na lang ang makukuha po natin. So, wala na po yung dalawang bote. Kakapit po siya sa may garapon, sa may container. Kaya kailangan po mag-decant. Yan po ang minimum po ng 3 days. So, maganda itong isa kasi hindi masyadong halata. Ito is brown na brown po siya. Opo. Pero pag tumatagal, magiging ganyan pa rin po ang kulay niya. So ito po, mga sunflower honey pa rin po na yan. Sunflower honey opo, red. sa sunflower pa rin po yan. Okay. Sir, anong gagawin mo dito sa, yung... Pwedeng i-screen pa rin po yan, sir. screen din. Pero pag mataas ang kasi sir, ang karamihan, yung moisture content po ng sunflower honey is 19.2, 19.5, 19.7. Ang moisture. Opo, ang moisture niya. Dito po sa lowland, 21.2, 21.3, ganon. Pero, ang pinagkaiba lang, may mga foam doon. Pero, sa mga customers, pagpapatikim ko sa kanila, ang mas gusto po nila is yung mataas ang moisture content. Hindi po ibig sabihin na yung isang honey is brown, yung isa is yellow, mas masarap si yellow, hindi po. Depende po sa source. Sa moisture. Opo, sa source and moisture content. Opo, hindi po. Ang observation ko lang, pag mataas ang moisture content, mas gusto po ng customer. Bakit po? Mas matamis ang panlasa po nila. Kasi yung mababa ang moisture content is mas concentrated po siya. Hindi mo masyadong malasan yung tamis niya. So, may sample ako yan. Papatikim ko sa inyo. Baliktad, ha? Opo. Baliktad. Opo. Yung mas matubig, mas malalasan po nila. Anong sabi nila yung mga nagbebenta na tunay daw pag nagliyab? Hindi po. Ayaw ni Sir maniwala. Posporo. Kasi may mga posporo na ngayon na waterproof. Ang explanation kanina ni Sir, yung kaya hindi magliliyab kasi mataas ang moisture. Lagay ko sa ref kasi mataas ang moisture niya. So, may different samples. Ito, hindi na po, last year pa po ito. So, we harvested this 2022 honey season. 2022, so isang taon na yan. Opo. Hindi po naibenta ito kasi mataas po ang moisture content niya kaya hindi po namin nilagyan ng label. Pero ngayon, pwede na. Hindi sir, pwede pa rin yan sir na depende sa customer kung gusto nila yan. Depende po sa preference ng customer. So, ito, mga bagong harvest po natin ito. So, ito is galing po ito ng Silan. So, Silan, La Trinidad po. La Trinidad. Opo, ito is Toblay. Oo, Toblay Benguet po ito. Tignan natin, sir, yung natin. Anong pinagkaiba nila? Tingnan mo, sir. Tapos, itong isa is from Kabayan Benguet po yung isa. Teka, kuha tayo ng may label na po. Kung gusto niyo yung may label. Huwag yan daw. Kukuha siya ng may label. Ito. Opo, nag-iiba po yan. Tingnan natin, ha. Ito po, ibang bayan naman po ito. Ibang bayan. Magkakaibang bayan. Magkakaiba po ang aroma po nito, ka-flavor niya. Parang ito dark. Mas dark. Saan galing po to?
Ito ba yung tublay natin? Tublay. Ito, Shilan. Shilan. Ito, From Kabayan Benguet. po, Kabayan. sir. Oo, Kabayan po. So, nag-iiba yung kulay. Ito, yung walang label na Kabayan, ito siya. Luma na yan. nag-iiba yung tsura. So, ito po yung mga bagong harvest po natin. Mga bago po ito. Kabubuti pa lang po ito, kaya hindi pa naipasok sa aparado. Tignan natin yung ibang sample, sir. May mga sample po tayo. Pag dito sa Lowland, iba na po yung sample. Iba rin tsura. Opo, iba. Alin ang pinakamabili? Kung ganito, sir, ang mangyayari, pag may tatlo akong honey, halimbawa, tatlong sample ng honey, nasa akin kung gusto kong ipatikim lahat, sir, magdidesisyon yung customer. Pero ang observation ko, sir, kung lowland kontra doon sa upland, yung sunflower at saka yung harvest dito sa loob ng campus, ang main source po ng nectar dito is Nara. Oh. Mas gusto nila yung na-harvest po dito sa campus kasi yung galing po ng Upland. car o po ng upland. Ah, talaga? Mas gusto nila? Mas gusto Mas masarap yung Nara. Sir, tignan mo ang kulay. Iba pa ang Sir, kulay. may potential tayo. Magtanim na tayo ng Nara. Hindi mo ma-harvest. Ito sunflower. Ah, Sunflower po yan. bakit ito dark na dark, sir? Ito po 2017 na Apis mellifera pa rin yan. Ah, ba't iba ito? Luma na yan, sir. Mag-ibang Pero kulay. makakain pa to? Yes, sir. Tignan mo, sir. Pag dyan naman ang characteristic niya, sir, nagki-crystallize. Ah, nagkikris. Opo. Kaya pag nag-crystallize po, hindi po automatic na peke po siya. Oo. In-explain din yun sa Thailand nung nag-tour kami, nung pumunta kami ng honey bee farm. Hindi daw totoo na pag nag-crystallize fake. Talagang nagki-crystallize daw kahit original. Natural, oo. Ano sir, sabi mo natural fake? Natural phenomenon. Ito, sir, Natural 2021. phenomenon. 2021 yan. Oh, ito po yung lowland honey. Ganito po ang kulay ng honey dito sa baba. Ito Yan ang yung mataas Nara. po ang moisture content. Parang pinkish pa. Oo. Opo. Ganyan po. So yung hangin nga natin. Pwedeng tikman? Yung sir. Yung Yes, sir. Titikman nyo lahat mamaya yan. Lowland, sir. lowland. So, ito, sunflower 2012. Ito, sir, ang kulay niya dati, nung 2012, ang kulay niya is Ganito. Oo, siya yan. So, habang tumatagal, nagde-decompose po kasi yung fructose. Kaya magdadark siya hanggang maging black po yan. Pwedeng maging ganito na siya. Black. But still edible. Opo, pero sa PNS po natin, ang nire-require, dapat po yung honey natin is maubos within 2 years. Ang yun ang nire-recommend sa PNS po natin, sa national standard. Opo. Okay. So within 2 years po. Pero ito, tingnan ito, 2012 pa ito, okay pa ito, sir. So, ganun pang maganda ang moisture content niya. Yung mga honey na nakita sa mga libigan ng mga pharaoh sa Egypt, Oh, nag-crystallize na 1,000 siya. years. Di ba nag-crystal yun, sir? Yung nakita nila, wala na siyang liquid kasi jar yata ang pinaglagyan. Jar, oo. Kaya nagki-crystal siya. So ito, sir, nag-crystallize. Ganyan. So ang critical lang dito kasi, sir, pag nagki-crystallize, maaaring mag-ferment yan kasi yung mga moisture dito pumupunta dito sa liquid portion. So pwede siyang mag-ferment. Ngayon, Maging alang. opo. Hindi naman po tuloy-tuloy na nagfe-ferment, titigil din siya. Ngayon po, ang problema, pag na-epack na natin, halimbawa po ito, nag-crystallize siya. Ang mangyayari po, magkakaroon ng pressure sa loob. Kaya ang mangyayari, ilalabas niya yung ibang honey na laman niya. Tingnan natin yung so, papaliguan po niya yung katawan niya. Ganyan ang mangyayari. Kapag yung fermentation niya is lalabas po yung honey yan. Papaliguan niya yung garapon. Opo. So, ganyan. So, pwede pong... So, hindi po ibig sabihin na pag maganda yung kulay ng honey is mas masarap siya. Hindi po. Nasa customer yan kung anong gusto niya. Kasi, sa nutrition naman content po, sa nutritional ang pag-usapan, sa mga review of literature, ang nire-recommend is yung dark honey. So, ibig sabihin, yung lowland honey, kasi sir, mas maraming bulaklak ang pinanggalingan niya, hindi isang klase. So, mas maraming mga bulaklak ang pinanggalingan. So, ito. Kaya darker siya. Kung ipapatikim ko sa customer ito, mas pipiliin nila yan. Pero ito, mataas ang moisture content niya. Kung minsan nag-ferment mga to, ito okay, ito. Hindi siya nag-ferment.
Pero pag 21 sir, pataas kasi, magpe-ferment na yan. Kagaya nito, nagpe-ferment ito. So pag i-release natin ito, hindi natin nirelease ka na. So magkakaroon ng foam kaagad. Ayan o, mga bubbles na kaagad. Magbabubbles siya. So sunflower yan, pero mataas ang moisture niya. Hindi kagaya nito, maganda ang moisture content nito. Tignan nyo, 2012 pa ito. Pero hindi siya nagpe-ferment. Oh. So yan po yung old. So ito is 2012. Okay. Paano po sir may control yung moisture content? Ayan. Basta pag, sir, airtight lang yung container niya sa para hindi pasukan ng hangin. Ng hangin. Oo. Kaya, yung honey doon kanina, halimbawa, sa may table kanina, o may mga honey na tumulo lang doon sa flooring. After 3 days yun, pag madami pong moisture sa air, parang dumadami po yung amount noon kasi nag-absorb siya ng tubig. Oo. Ito, matagal na ito kasi naka-airtight lang siya. Ito naman sir, para malesen yung fermentation niya, kaya nilagay ko sa refrigerator. Pero may bisita kami na nutritionist, gusto niya daw yan. Hindi Bakit daw? Masarap daw, sabi niya. Tama naman yung sinabi niya. Hindi ko pa sinasabi sa kanya na mataas ang moisture niya, pinatikim ko lang. Gusto niya, galing po ng US yon. Bumisita lang nito, nag-walk-in. Sabi niyo kasi sir, dumarami ang kung ano ng Opo. moisture content para dumadami. Opo. Hindi kaya Kasi yun nag-absorb. ang ginagawa ng iba. Binibili na para dumami. So, sa honey Lalaki ang po, volume po nun sir. opo, ang honey po kasi namin, yung, ito po, mababa ang moisture content niya. Yung 750 ml is 1 kilo na siya. Pag bibili po kayo sa labas, sir, pag ang honey na nabili mo is 800 ml, 900 ml, ibig sabihin marami siyang tubig, mataas ang moisture content niya. Ganun po. Isa siguro. Ganun po. 750. 75 oh. May guide So, pa yung 1.5 liter natin na coke litro, yung coke na yun, yung sa 1.5, 2 kilo ang kaya niyang kanyan, may karga. Pag ganitong honey. that, may milagro na. Opo, kapag 800 ml na siya, mataas ang moisture content niya. Ganun po. So, mga honey po namin dito, pumunta na po ito ng abroad. Pinapadala po namin sa, yung mga bumibili, galing pa ng Japan, bumili dito, sumunod, pumunta na naman dito. Pero nagdadala siya ng sarili niyang container, sir, yung pwede na sa aeroplano. Kakargahan lang namin, so by weight pa rin. Kung 300 ito, 300 grams din ito, sir. So, 300 pesos din. Ganun din po, sir. So, ito is 220 ml. So, ang pwedeng tikman, pwede ito. Then, yung iba-ibang sites kung gusto nyo. Itong mga bago po ito, sir. New harvest ito. Iba-ibang site nga lang. Yung lowland sir. Gusto na. Yung Oh, lowland. ito. Pwede yan, sir. Yung lowland, yan. Pwede yan. Okay. Yon yung mataas ang moisture niya na sunflower. Pwede nyo i-compare ito, sir, sa mga bagong harvest. Pwede yan. Ang dami natin kailangan kutsara. Yung... Nara. Yan, Nara. So, ito yung 2012 po natin na sunflower. Ito yung bagong harvest from Kabayan. Ito kanina. Bagong harvest din. Kabayan. Ito kasama niyan, sir. So, ito yung bagong harvest na isa. Ngayon, sabihin nyo sa akin dito, kung ano yung matitikman nyo at sasabihin ko kung saan galing dito sa dalawang ito. Kasi baka napagpalit natin kanina. Pero pwede ko rin tikman, sasabihin ko kung saan galing. Wow. So, ito sir, yung stirrer, ganito ang paggamit niyan, yung stirrer. So, ganito pong paggamit yan, sir. Pag test po ninyo, then, i-dip po na nyo mga 1 inch. Yan, dip. Then, after po na ma-dip natin, ganun po siya ipapunas dito. Kasi yun po ang unang tutulo. Yan. Saka natin po tikman. So, dito po sa gitnang hawak natin, para ito yung isang sample, ito yung isa. So, bali yung dalawang sample po sa isang stirrer. Okay. Opo. Para Ito, yung tipid-tipid basurahan din. natin. Pag may Then after po time. magamit na yung dalawa, tapon na po natin. Pwede na naman kumuha po para sa yung basurahan. Meron daw Ganun po. nag-sample na ganito. So, ang bilis maubos. Nagalit si, yung head. Sabi niya, bakit ang bilis maubos nung honey na sample? Sabi nung assistant, ewan ko sir, pag ako gumagamit, binabalik ko naman yung So, ang honey natin, sir, ganito yan. So, ang honey natin, sir, kasi karamihan dito ng tanong, paano daw malalaman na peke o hindi? yan. So, Importante yan. First, pinaka-importante, pag bibili po tayo, halimbawa, pag bumili po tayo, walang label, di ba? So, pag walang label, walang contact person, hindi natin alam kung saan nanggaling yon.
So, wag mo nang kunin kung walang label. Di ba? Ganon. Kasi, hindi mo na matrace talaga kung saan galing, saka kung kaninong taong produkto yon. Isa yon. Ngayon po, ang honey natin is acidic. So, pag bumili po kayo sa labas, ang lasa niya is matamis lang. Hindi po mahapdi sa lalamunan. Matamis lang siya. Pag bumili ka po ng nata de coco at saka kaong, titikman mo yung syrup nun. Tamis lang talaga sa dila. Pag tinikman mo yung honey na bili mo is ganun lang, sigurado hindi siya honey. Sucrose sugar yon. Table or from sugar cane. Ganun po. Ayan, tikman nyo na ito. Then, may papatikim din ako na. Ito po yung sunflower honey na mataas ang moisture content. Ito po yung mga new harvest natin. 1, 2, 3. Yun po yung old. Ito. Ito yung old. Ito yung Ito Nara. yung lowland. Opo. Saan tayo mag-umpisa, sir? Anong gusto nyo, sir? Kung nasa sa inyo. Kung saan kayo gusto. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatlong stirrer yan. Kada tao. Tatlong stirrer. Sige. Kayo, sir, kung anong gusto nyo. Dito muna Pwede, tayo. sir, na i-compare nyo yung siguro, lowland at saka sunflower. Pwede yun. So, ito. Oo. Ayan, lowland. Lowland at saka Saka sunflower. Pero yung new, sir, itong new na lang na Yun sunflower. na lang. Opo. Okay. I-compare nyo dito sa new sunflower na ito. Yan. Okay. Doon muna tayo sa Nara. So, Kalahati, sir, no? Opo, punas na natin. Punas na ganyan. Opo, para walang tulo sa flooring. Yan. Okay na, sir. Sir, Macdo, pakuha ng tubig. Lagyan mo na lang yan, tapos yung tray. Tapos ito. Yan, sir, ganun din. Yan, ganyan, sir. Ang haba na. Sabi 1 inch. Ang layo. Oh, layo talaga, sir. Kasi yung aroma niya, magkaiba talaga ang aroma niya. Okay ba? Opo, magkaiba po. Iba po yung aroma po niyan, sir. Kunin ko, ma'am. yung O, para hindi mabilis maubos, babalik ko, ha? Hindi, sir. Dito na. Dito na, sir. Okay. Oh, tatlong stirrer po. Sir, kukunin. judgment mo, anong mas masarap? Yung parang mas maraming aroma ito. Marami. Di ba? Parang isa lang. Yung ano ko Parang ano siya. Parang iisa lasa nito. Ito, parang marami kang nalalasahan. Parang yung kanina doon. Sir, tama ba yan? Ang analysis namin. Ano yun, sir? Ito, iisa yung lasa. Ito, parang marami kang nalalasahan. Nag-iba-iba. makulit. Sige, sir. Ulitin natin para Pwede rin. parang mas matamis dito. Matamis to. Tingnan Parang mo mas konti, fermented to. Kasi mataas ang moisture niyan, sir, kaya lang wala tayong nakikita na fermentation na nagaganap. Ang alam ko na to kung saan galing to, na area. Kasi natikman ko yung ito. Ito, alam ko to. So ito, sir, anong na-obserban mo sa aroma niya? Madami. Parang ano, nag-iba-iba. Para siyang barako na kape. Yung area, sir, kasi na sila na yon, maraming tanim na kape doon. Ito naman, sir, pag matikman mo may iba ang aroma niya, isasabihin ko sa'yo kung anong bulaklak na marami doon, hindi lang sunflower. O, ituturo ko sa inyo. So, ito kape. Kaya Ito Maraming Nara. barako kape doon, sir. okay. Ito, sir, na? Tikman mo ito, sir. Ituturo ko sa'yo kung anong bulaklak ang nahalo doon sa sunflower. Tuturo ko sa inyo. Bare. Ba sir? Ito, sir, tingnan mo. Dito, sir, yung halaman na yun, oh. Maraming bulaklak doon. Ayan siya, oh. Ano? Pero hindi pa naka-full bloom yan. Yung kahoy na yan. Yung pino. Anong kahoy na yan, sir? Pinapa-identify nga namin kung anong pangalan yan, sir. Pero Yung namumulaklak na yan, Opo, sir? yan, sir. Maraming bulaklak yan, sir. Pag nag-full bloom yan. Oh, yan, Ano sir. ano kayong halaman yan? Pero ma-search natin yan, sir, kasi bagong-bago lang yan. Then, ito, sir, tikman nyo ito. Ito naman. Sir, basta walang tulo sa flooring, ah. Yung problema lang natin yung tutulo sa flooring. At least alaman natin. Matabang. 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 Ang sinasabi naman nila, sir, sa area na yan, bakit iba ang kulay?
Ah. Tinatanong namin, pero yung si Sir Joseph na beekeeper na taga Kabayan, sabi niya kasi, ang marami daw sa area doon na nihalo sa sunflower is si Hagunoy. Pero hindi ko alam kung totoo yun kasi nung namasyal kami doon, wala naman masyado kaming napansin na Hagunoy, pero hindi ko alam kung totoo. Kaya marami pang study na pwedeng i-conduct po dyan, sir. Sir, ito yung mataas ang moisture content niya. Pwede. Iba. Wala kami ni Sir Juan. Masarap to, coffee. Yes, sir. Nung matikman nga ito, parang barako kape ito. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.